Arestado na ang babaeng nagpanggap umanong nurse at tumangay sa isang sanggol sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Kasama sa hinuli ang nobyo ng babae. Saksi si Bernadette Reyes. Sa wakas, muling nayakap ng kanyang ina si Baby Ryu, ang sanggol na dinukot ng isang babaeng nagpanggap na nurse sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center isang araw matapos ang Pasko. Kasi nakita ka rin sa... Emosyonal ang ina habang yakap ang anak. Humahagulgul naman ang naarestong suspect sa presinto habang naghahabilin sa mga kamag-anak. Sinubukan namin siyang makausap pero hindi siya nagpaunlak. Bandang alas 11 ng gabi noong December 26, habang nakabihis ng pang-nurse, pumasok ang suspect sa kwarto ng biktima at nagtanong kung may mga sanggol pang hindi sumasailalim sa newborn screening. Sa pag-aakalang lehitimong nurse ng ospital ang suspect, pinagkatiwala ng nanay si Baby Ryu na ibabalik raw bago magtanghali kinabukasan. Pero hindi binalik ang sanggol. Agad nagsagawa ng operasyon ng pulisya para matunto ng sanggol. Sa pamamagitan ng mga CCTV, napag-alamang mula sa ospital, nagtungo sa isang mall ang babae bitbit ang sanggol. Mula naman doon, nagpunta ang suspect sa Rizal Medical Center sa Pasig. Dito siya sinundo ng isang lalaki na sinasabing boyfriend niya. Nakita rin po natin kung anong oras po din siya umalis dun sa RMC at kung ano po yung sasakyan na kanyang sinakyan. At doon din po natin nakita na mayroon na rin pong susundo po sa kanya na lalaki po. Nagawa po niya yun dahil she's claiming na kakakunan lang po niya. At yung accordingly, yung baby po na kanyang dinadala ay nasa hospital pa. At ayaw niya pong ma-fail yung mga kamag-anak niya. Naaresto ang magnobyo na kapwa na haharap sa reklamong kidnapping at failure to return a minor. Nabawi naman si Baby Ryu. Pero paglilinaw ng kaanak ng lalaki, wala raw alam ang lalaki na nakaw ang sanggol. Wala po talaga siyang alam. Kasi ang pagkakaano lang ho talaga na sa kanila yung baby. Pero kahapon na lang namin nalaman lahat. Pinapalabas niya na anak nila yon. So yun yung paniniwala. Yun din ang sinasabi sa amin na anak nila yun. Pero yun pala, hindi pala sa kanila yun. Kasi kung napagkaalaman na hindi naman talaga sa kanila yun, ibabalik ko namin yun. Ayon sa pamunuan ng Amang Rodriguez Memorial Medical Center, sa pinto nitong emergency room, inilabas ng suspect ang sanggol. Kaya naman, magpapatupad raw ng mas mahigpit na panuntunan ng ospital para hindi na ito maulit. Nakisabayan siya sa labas sa ER. Kasi of course, may commotion, maraming tao sa emergency room. We will heighten our measures for the protection. Yung isa sa in-implement ko, yung stricter na entry and exit. Kasi pag enter, pag naka-scrub suit ka, dapat may ID ka. So dapat the security will be asking if they're uniformed as a health worker, dapat may ID ka of that facility. Pangalawa, yung paglabas. Kasi apparently, ang ginawa nito, dumaan siya sa emergency department. Kasi sa emergency department, hindi masyadong chine-check. So hihigpitan din namin ang exit ng mga bata sa emergency department. Kailangan may papeles din siya. Isa pang katulad na insidente ang naitala naman sa Tondo Medical Center. I received a call po, December 29, madaling araw po, ng mga past 1 a.m. Ang sinabi po sa akin ng senior house officer, meron pong attempted kidnapping of a newborn. Ang nakahuli po ay yung isang nurse ko na nakita na niya na hawak na yung bata nung suspect. So, hawak na po niya. Nung sinita niya, medyo nataranta yung babae, ibinalik sa nanay, tapos dali-daling umalis. Naaresto at nakakulungay ng suspect pero tumanggi rin siyang magbigay ng pahayag. Ayon sa DOH, malaking tulong ang mga CCTV para agad matukoy ang mga suspect. Pero lalo pa raw nilang tututukan ng seguridad sa ospital para hindi na ito maulit. All babies have a tag. All patients have a tag. That's why there's a tag. There's a system in place. The systems are in place. But in fact, it's a lesson also for us na dapat walang guards down because this thing can happen. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi.
Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.